Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Para to sa mga no-contact situation na nakikibalitan sa kanilang mga person. So be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe. Sa mga bumabalik, maraming salamat po. Give me the message for collective. Iniisip ka pa ba ng person mo ngayon, okay? Kung kailan mo ito mapanood, doon ang start. Iniisip ka pa ba niya hanggang ngayon? Give me the message. Iniisip ka pa rin ba ng person mo hanggang ngayon? Ayusin ko lang, ayan. So dito, meron akong nakikitang Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, and Pisces, and Taurus. Okay? So malakas yung Capricorn, Taurus, and Virgo. Ayan. So start na tayo. So dito, base sa lumalabas sa card, ayan, ayusin ko lang ha. Yung iba sa inyo, iniisip ka naman ito. Kaya lang, meron akong nakikitang internal struggle. Malalim to, tahimik, na nag-iisip. Kumbaga dito, nasa process siya ng pagbitaw, pero hindi pa tuluyang nakakawala. Okay? So, nakikitaan ko lang dito sa judgment. Devil. At dito sa Five of Swords reverse. So, ibig sabihin yung bang tipo na pinapakita niya rito na may regret or pwede ring realization. Kumbaga, nagkakaroon to ng pagsisisi about sa'yo. Kasi dito sa Judgment Reverse, para bang may mga bagay siyang hindi niya nagawa sa'yo or pwede rin naman hindi niya nasabi sa'yo ng tama. May pakaramdam tong tao na to na dapat ginawa niya yun sa'yo or dapat nasabi niya yun sa'yo. Kaya lang dito sa Devil Reverse, sinusubukan naman niyang kumawala sa toxic pattern na or maging sa mga guilt. Kaya lang dito sa Five of Swords Reverse, ayaw niya na ng conflict, ito lang nakikita ko. Ayaw niya na ng gulo. May energy siya ng pagsisisi at pag-iwas sa drama. So, ibig sabihin lang nitong tatlong card na to, naiisip ka niya kapag nagre-reflect siya sa mga mali or sa mga nangyayari sa connection ninyo. Doon pumapasok yung reflection. Doon pumapasok yung pagmumuni-muni. So, ibig sabihin dito, tahimik siya. Kumbaga, meron akong nakikitang tahimik dito. Ayan, pasensya na sa ingay. Meron akong nakikitang tahimik dito. Pwedeng tahimik kapag iniisip ka. Okay? Lalo-lalo na kapag nag-iisa to. Kasi dito sa Hermit, and then nakikitaan ko rin dito yung Ten of Wands. Yung energy kasi ng tao na to, andun yung iniisip ka niya kapag nag-iisa siya or pwede rin kapag tahimik yung paligid. Tulad ng gabi, or pwede rin kapag rest day siya, or kapag yung araw ng pahinga niya, okay? Kaya lang dito, para bang gusto niya dito na bitawan yung bigat ng sitwasyon pero hindi niya alam kung paano. Para bang gusto niya nang tanggalan yung mabibigat na nararamdaman niya sa koneksyon, okay?
Parang gusto niya ng makawala sa kanyang emosyon. Kasi dito parang yung energy ng person mo, pagod na siya sa bigat na nangyayari pero alam mo yun, hindi hindi niya rin makalimutan ka. Pagod pagod na siya na paulit-ulit na sumasagi ka sa isip niya, pero walang nangyayari pang hakbang, gano'n, okey? Kumbaga meron 'tong inner conflict, itong tao na 'to tungkol sa'yo, okey? Dito sa Five of Wands ano, meron kang person na magulo yung isip, okey, tungkol sa connection ninyo. Then sinabayan pa nitong Ace of Swords dito. May time na, alam mo yun, may moment na nagkakaroon siya ng clarity tungkol sa katotohanan ng feelings niya. Posible naiisip ka niya kung tama yung mga nangyayari or kung dapat ba siyang bumalik o hindi, kung ano ba talaga yung ibig sabihin mo sa buhay niya, mga gano'n ano. Dun ba napasok 'to, okey? Para bang dun niya nararamdaman yung totoo niyang feelings sa'yo, okey? So dito, nakikitaan ko dito hindi mababaw yung nararamdaman niya sa'yo, ha. May energy siya ng mature at malalim na emosyon. Kumbaga dito, hindi siya yung tipong nag-iisip lang dahil sa ego, ha. So dito sa King of Cups, nakikitaan ko lang din dito, yung mga tipo na yung tunay na emosyon niya nade-develop nung nawawala ka. Dun niya lang nare-realize na mahalaga ka. Kaya lang dito sa Temperance ano, gusto niyang balansehin yung nararamdaman niya, okay? Kumbaga, lalo-lalo na sa realidad na nangyayari ngayon, doon niya gustong balansehin ng lahat. So, ibig sabihin, hindi ka lang basta lumipas, okay? Ikaw yung tipo ng tao na kahit marami nangyari, walang usap na nagaganap, hindi ka lumipas sa kanya, okay? Hindi ka nawala. Kahit sa presence mo, wala sa kanya, no? I mean, ano, yung presensya mo, yung physical, hindi ka niya nakikita, hindi ka niya nahawakan. Pero sa emotional, hindi ka nawala, okay? So, lumalabas dito na mataas pa rin naman yung tingin niya sa'yo dito. So, lumabas kasi itong sa The Empress. So, nangangahulugan dito na ibang level ka, okay? Mataas pa rin yung kanyang respeto sa'yo. Kumbaga, napakalakas din kasi nito and the Empress and itong Queen of Cups dito. So, meron ditong combination na energy ng, alam mo yun, yung tipo na ideal feminine energy, okay? At ikaw yun. Kumbaga, sa mata niya, maaring ikaw ay maalaga or pwede rin ikaw yung tipo ng tao na merong malalim na emosyon. Special ka kumpara sa iba. Ikaw yung masasabing special someone, okay? Kaya kahit lumipas yung panahon, hindi ka nawala, okay? Special ka pa rin sa tao na to. At nahihirapan siyang palitan yung energy na dala-dala mo, okay? Kasi kakaiba yung energy mo eh, okay? Hindi niya matagpuan sa iba yon. Pero nakikitaan ko dito, no, may lungkot din tong tao na to. Maraming pwedeng nanghinayang din, okay? Kaya lang dito sa Seven of Wands and dito sa Five of Cups, ano, ito yung part na nagsasabi ng pagsuko or pwede ring panghihinayang, okay? Minsan ano, pakaramdam ng tao na to, wala siyang laban or chance. Kaya lang dito, no, dun pumapasok yung sadness sa Five of Cups. Kapag ba naaalala ka niya, talagang nalulungkot siya. Para bang may energy na sayang kung iba lang yung nangyari. Ganon. So, nanghihinayang talaga siya ng bonggang-bongga dito, no. So, lumalabas dito, iniisip ka pa rin naman ng tao na to hanggang ngayon. Lalo-lalo na kapag nag-iisa siya. Nagre-reflex kasi siya sa buhay, okay? Para bang nire-reflect niya lahat. Yung mga bagay na nagpapaalala sa'yo. Hindi man siya laging nagpapakita pero sa cards mo kasi lumalabas dito na ikaw ay yung isang tipo ng taong nag-iwan ng malalim na marka sa emosyon niya, okay? Iba yung dala mo eh, iba ka. Kaya talagang mabigat yung iniwang mong marka sa kanya kaya hirap makalimot, okay? So, tingnan natin ano naman yung
Andun na tayo sa pinaka iniisip niya tungkol sa'yo ngayon, okay? Ano ba yung pinaka? Ayan. So, tingnan natin dito sa isang card. Ano ba yung pinaka iniisip niya? Parang pinaka malalim na iniisip niya tungkol sa'yo ngayon, okay? Kung kailan mo ito mapanood ha, yun ang start. So, ano yung pinaka iniisip niya tungkol sa'yo? Wow. So, ang ganda, no? Lahat siya ay naka-upright. Wow. Talagang, oops. Okay. So, dito, no? Hindi lang to basta sa alaala. Ito lang yung nakikita ko, no? Hindi ka alaala lang sa kanya. Isa kang taong may malaking epekto sa direksyon niya, okay? Lalo-lalo na sa buhay niya. Kumbaga, yung emotion niya talaga sa'yo, malalim, okay? Kasi dito, nauna kasi itong si Ace of Wands, and then itong si Chariot, ano? Kumbaga dito, ikaw kasi yung nagbibigay ng spark, ng matinding attraction at passion. So, may kakaiba sa'yo, no? Malakas yung datingan mo pagdating sa tao na to. Ito yung energy na sa isip niya kapag naiisip ka dito sa Ace of Wands, malakas yung attraction at chemistry. So, ibig sabihin, na-excite siya sa'yo. Okay? Iba yung dating mo eh. Para bang nagbibigay ka ng kakaiba para sa kanya. Kaya lang dito, no, itong Chariot kasi, balance to eh. So, ibig sabihin, ikaw yung taong parang nagbibigay sa kanya ng drive or pwede ring motivation. Kumbaga, iba yung energy ninyong dalawa dito pagkasama ka niya. Okay? Yung mga tipo na tingin niya sa'yo, hindi ka basta ordinaryo na connection or tingin niya dito, yung connection nyo, hindi ordinaryo. Okay? Kumbaga napipil niya dito na yung buhay siya, feeling alive siya at na-excite siya tuwing kasama ka niya. Okay? So, nakikitaan ko dito, no, nakikita ka niya bilang special or pwede na destiny connection dito sa The Star and the Wheel of Fortune, ano? Kasi napakalalim na kombinasyon nitong dalawa. Kasi andun yung healing or pwede rin doon pumapasok yung inspirasyon at pag-asa dito at nararamdaman niya ikaw yung nakatadhana sa kanya. Kapag iniisip kasi ikaw nito, maaaring pakiramdam niya rito parang hindi kayo nagkita basta lamang. Alam mo yun, para bang feel niya dito na may dahilan kung bakit mo siya nakilala, bakit kayo tinadhana. May pakaramdam siya dito na may something sa connection niyo, okay? May touch siyang ganon. Yung bang tipo na kaya mo siya nakilala ay may dahilan, okay? Si universe dito. So, nakikitaan ka din ng tao na to, no? Na may potential sa long-term happiness dito sa Four of Wands. Excuse me, and Justice. Kumbaga dito, no? Ikaw yung nagdadala ng home energy. So, ibig sabihin, yung relasyon nagkakaroon ng pundasyon. So, mabigat talaga yung nararamdaman ng tao na to sa'yo. Kumbaga dito, no, nakikitahan ka niya ng patas, tama, walang mali, okay? So, ikaw yung masasabing may potential na partner or pwede rin someone na pwedeng pangmatagalan. Ganun kanya tingnan, okay? Pero ano, nakikitaan ko dito, no, nararamdaman niya na kailangan niyang makipaglaban or ipaglaban or protektahan yung sarili niya dito, okay, sa Seven of Wands. Kasi meron ako nakikitang energy ng defensive or pwede rin merong obstacle sa connection nyo, may mga hadlang pa or pwede rin merong gumugulo pa. So, ibig sabihin, kailangan niya mag-stand ng ground dito or protektahan yung sarili niya dito. Kaya minsan,
may isip niya na mahina siya kapag bumalik yung feelings niya, okay? Lalo-lalo na sa'yo. Kaya nagiging defensive siya. Okay, iniingatan niya yung sarili niya, pinoprotektahan niya yung sarili niya na huwag muling mahulog sa'yo. Okay? May mga ganun siyang pakaramdam, ano? Kaya lang dito, yung tunay na nararamdaman ng tao na to sa'yo, itong si Page of Cups. Kasi dito si Page of Cups at itong si Ace of Cups, ano? Ito yung kanyang totoong emosyon. So, ibig sabihin, ang Page of Cups dito ay nangangahulugan ng gusto niyang maglambing or pwede rin gusto niyang yung gusto niyang mahalin ka. Kumbaga may pag-miss or pwede rin namimiss ka niya. So, lumabas itong si Ace of Cups. So, ibig sabihin, malalim yung emosyon, malalim yung nararamdaman. Kumbaga, emotional love, yung nararamdaman ng tao na to. Kaya kapag iniisip ka niya dito, hindi lang basta sa physical, ano, or memory. So, ibig sabihin, kasama yung tunay na emosyon, okay? Pero siyang tunay na nararamdaman sa'yo. Pero yung lumalabas dito kasi meron akong nakitang pain, okay, dito sa Three of Swords, okay? At dito sa Ten of Cups reverse. So, ibig sabihin, ano, yung iba sa inyo, meron siyang panghihinayang na naka-attach pa rin sa connection ninyo. Kumbaga, ito yung nagpapakita ng breakthrough energy na kung saan dito sa Ten of Cups, alam mo yun, hindi natupad yung happiness na pwedeng mangyari sana kasi para bang naudlot, okay? Kaya lang dito sa Three of Swords upright, ano, merong heartbreak, merong sakit na napaloob. So, ibig sabihin, iniisip pa rin ng tao na to na pwede na sana na maging masaya kayo, okay? Pero nasira dito. Kumbaga meron siyang iniisip na ganun. Meron akong nakikitang confusion sa mga desisyon niyang ginawa. Parang nalito siya ng ginawa or naligaw ng landas or nagkamali siya ng direksyon, okay? So, ibig sabihin kasi dito sa judgment, ano, nakikitaan ko lang dito, meron siyang mga pagtatanong sa kanyang sarili, ano, lalo-lalo na kapag iniisip ka ng tao na to, paminsan-minsan, may time na nag-iisip to kung tama ba yung ginawa niya sa'yo or may chance pa ba na maayos kayong muli rito. Kumbaga, pag pumapasok yung reflection, ano, kaya may part sa kanya dito na iniisip niya na sana nagbago ang lahat. Pero may time na naiisip din ng tao na to na baka nagbago ka na, ganon, okay? Dito sa Queen of Wands reverse, baka hindi na ikaw yung tulad ng dati, baka ibang tao ka na, baka malaki na yung pinagbago mo, ganon, okay? Kasi dito sa Queen of Wands reverse, ito yung card na minsan lumalabas kapag iniisip ka ng isang tao kung galit ka pa ba or pwede rin lumayo na ba yung emotion mo sa kanya or nagbago na ba yung energy mo pagdating sa kanya. So parang iniisip niya kung pareho ka pa rin ba before o nagbago ka na ngayon. Ayun, ito lang nakikita ko dito, no? Kaya masasabing ikaw yung isang tao na alam mo yun, nagbigay sa kanya ng matinding atraksyon at inspirasyon, okay? Hindi ka lang basta ordinaryo sa paningin ng tao nito. Parang ramdam niya na may destiny sa connection ninyo at ikaw ay yung ikaw yung dumating sa buhay niya. So, may tunay kang emosyon na hindi niya maipaliwanag, okay? Or hindi niya makalimutan. So, iba ka, okay? Pero kasama nito, yung pananabik din at yung pain, okay, na hindi nawala. Okay, kaya may time na may mga tanong to kung hindi lang sana, ganun yung kinalabasan nyo, ano kaya kung anong kahihinatnan nyo ngayon, okay? So, meron siyang mga pagsisisi sa desisyon niya. Ito lang nakikita ko. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.